Nagkasagutan sina ACT Party List Representative Antonio Tino at Interior Secretary Barroa sa budget hearing kanina. Kaugnay po yan sa questionabling pondo na idinadaan sa DILG at iba pang ahensya. Binansagan ni Tino na Presidential Pork Barrel. Saksi si Sherry Ann Torres. Kahit napunta raw sa mga farming project tulad ng Farm to Market Road at pamimigay ng ligtas na inuming tubig sa malalayong lugar, marami ang pumuna sa grassroots participatory budgeting ng gobyerno. Motibo niyan is siyempre para mabango sila sa mga local officials. In what way? Kasi namimigay sila ng pera eh. Yan yung kanilang pork barrel, di ba? Namimigay sila eh. Some of the observers are saying that the GPB might be among the campaign kitty of the Liberal Party for the 2016 elections, no? Kanina, mismong si Interior Secretary Marrojas na ang dumipensa sa GPB nang gisahin ang laman ng 104 billion peso budget ng DILG. 5.6 billion pesos kasi nito ang mapupunta sa GPB. Di lamang po pinanatili sa DILG, Office of the Secretary, yung potable water, no? Nadagdagan po na times 10 po ang laki. Dati 500 million, yun 5 billion. Kung mamarapatin po ni Congressman Tino, putulan po ninyo, kahit tanggalin po ninyo. Nakalista po rito lahat ng 5 billion na yan. Ang paliwanag ni DILG Secretary Marrojas sa House Committee on Appropriations, 1,600 na local government units ang nakikinabang daw sa GPB. Ang programang ito ay dinisenyo raw ng Department of Budget and Management at sumusunod lamang dito ang DILG. It is within the prerogative of Congress na sabihin, halimbawa, no reduction in 4th, 5th, and 6th. Bukod sa pondong dumaraan sa DILG, may iba pang ahensya nagpapatupad ng mga proyekto sa ilalim ng GPB na pinondohan na hanggang halos 21 billion pesos sa 2015 budget. Mga mahihirap na komunidad daw ang nagsasabi kung ano ang kailangan tulong na sasalain at saka bibigyan ng pondo ng GPB. Ang mga LPRAT, Local Poverty Reduction Action Teams, ang pumipili kung ano ang kanilang pangangailangan. Binubuo ng LGU, 50%. Kasama dyan yung local chief executive, mayor, sanggunian, and other members of the LGU. The other 50% are made up by civil society, people's organizations, NGOs. In short, yung mga mamamayan dyan sa bayan na yan. Pero ang tanong noon pa, ibig bang sabihin hindi daraan sa Kongreso kung paano gagastusin ang pondo? Hindi ba tila discretionary fund ito kung hindi lilinawin sa pagbabudget pa lang kung saan ilalaan? Ito pong 5.7 billion na ito, tatawagin kong presidential pork barrel. Nahamon ko po si Congressman Tino, kung hindi po kayo sang-ayon sa kahit anong paggastos dito, kayo na po pumili. Kinwestiyon din ni Tino ang pondo para sa various projects na hindi raw idinetalya kung ano-ano. Ang kaalyado ni Rojas na presiding chairman ng komite ang dumipensa rito. Nililinaw ko lang po na I am just pointing out na actually DILG lang yung meron ganon na various DILG projects. Oo nga po, kasi nga po napaliwanag na po yan kanina, kung bakit po. Sa nakaraang budget ng DILG, may inilaan ding pondo para bigyan ng pabahay ang mga inalis sa mga estero. Ang ilan dumalo sa budget hearing ng imbitahan ni Rojas. Gumawa akong sulat para sa kanila magpapasalamat po ako doon sa organisasyon na yun, nang pagkaroon kami ng mga karoon ng bahay. Minsan ang pinagtalunan niyan sa isa ring budget hearing noong 2013 dahil ang pabahay ay misyon ng National Housing Authority na pinangangasiwaan ni Vice President Jejomar Binay bilang housing czar. Matunog pa namang posible magharap sa 2016 presidential election sina Binay at Rojas. Ako si Sherry Ann Torres, ang iyong saksi.